kanyang mga pangako. Kaya po ninyo, ang tanong ko po sa inyo ngayong umagang ito, no? Na kausapin ng, kung sasabihin po ng Diyos ngayon, may napakaganda akong plano para sa inyo lahat. Bawat isa sa inyo, sasabihin ni Lord, lahat kayo na nandito, may maganda akong plano para sa buhay nyo. Pero hindi niya sasabihin kung kailan, kung ano, kung gaano katagal mangyayari. No? Ang tanong ko, magtitiwala ka pa rin ba? Yun, di ba? Parang, di ba, hindi, walang katiyak ka. Basta sabi ni Lord, may plano ako sa inyo maganda. Pero hindi niya sasabihin, when it will happen. Ang tanong, magtitiwala ka pa rin. Yan po ang tanong na hinarap po ni Abraham. At yan din po ang tanong ng Diyos sa atin ngayong umaga. Kaya po, napaganda po ng atin po. So, ang ating pong, ngayon pong quarter 3, tapos na po tayo sa quarter 1, quarter 2, ang bilis, no? Nangangalahati na tayo ng taon. So, quarter 3 na tayo. At sisimulan po natin ang Sermon Series, so July, August, September, no? Quarter 3. So, 3 buwan po natin pag-uusapan ang extraordinary faith. Yan. So, tungkol po lahat. Mula sa 3 buwan na to, wala po kayong maririnig na mga topic kundi tungkol sa pananampalataya. Dahil kung gusto po natin maranasan ang extraordinary life, yung extraordinary Diyos na to at ang buhay na kanyang pinangako, kailangan po kasi natin makilala muna yung extraordinary God na to. Doon kasi nagsisimula ang extraordinary na living. Kaya po ngayong Hulyo, July, ang pag-uusapan po natin ay faith that believes. Pananampalataya na nagtitiwala. So, at ang buhay po ni Abraham, yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Siya po ang ama ng pananampalataya. Siya po ang pinagmulan nitong pananampalataya na meron tayo ngayon sa Diyos. Siya po ang pinagmulan. Sa kanya po ito, siya po yung kauna-unahan na nanampalataya sa Panginoon. Hindi po siya naging dakila dahil, hindi po siya nauna, pero siya po yung nakikitang unang example. No? Sa kanya kasi nagmula lahat. So anyway, so dito po makita natin na hindi po siya naging dakila dahil po perfect siyang tao. Okay? Hindi siya, kundi pinili po siya ng Diyos dahil pinili niya kasi magtiwala sa Diyos bago pa niya makita ang lahat ng pinangako ng Diyos sa kanya. Kaya ang pamagat po ng ating mensahe ay Abraham believed before you see. No? So, pakinggan po natin yung ating key verse. Pwede po bang sabay-sabay po natin basahin? Isang verse lang. Genesis 15 verse 6, 1 to 3, go. Sumampalataya si Abram kay Yahweh at dahil dito itinuring siyang ng Diyos na matuwid. So, hindi po natin pwedeng maintindihan ang chapter 15 na to kung di po natin babalikan ang chapter 12. Sa Genesis chapter 12 po kasi, makikita niyo po doon na si Abram ay tinawag ng Diyos. No? At sabi ng Panginoon sa kanya, Abram, iwanan mo ang iyong pamilya, ang iyong bayan, ang iyong mga comfort zone na to, at dadali kita sa isang lupa na ituturo ko sa iyo. Bigyan ko po kayo ng matinding background. Hindi po ito basta-basta lang na to. Kasi po si Abram ay taga-Ur. At taga saan siya? Ur. Sa English, Ur. Taga-Ur. Yun po ba, yung Ur na to ay somewhere in Mesopotamia, layo po siya, na kung saan, sila po ay dahil lumipat, nagkaroon po kasi ng mga city-city na ang panahon na to. Dito na nagkaroon ng mga sibilisasyon. Ang tao lalong lalayo sa Diyos, nagtayo sila ng mga syudad, kanya-kanya. Dati syudad pa lang, walang bansa. So ngayon, napunta siya sa Haran. Yan. So siya po ay galing Caldea. Yan po siya. Mayaman, mamaya, i-explain ko po sa inyo. So mula po sa Haran, tinawag, nung panahon po na to, bigyan po kayo ng isa pang para magkaroon idea. Nung panahon po kasi na yan, ang bawat pamilya, hindi po siya basta lang si Abram yan, hindi lang yung asawa, anak.
kasama ang lolo, grandparents, lahat ng pamangkin, kumbaga lahat ng angkan, lahat sila magkakasama during that time. Bakit po? Kasi ang paniwala nila noon para hindi sila walang gumalaw sa kailangan, malaking grupo sila. Para maging stable sila, kailangan magsama-sama sila para magmukha silang malaki at walang sila umatake sa kanila. Kaya ganun po ang situation kapag nagbasa kayo ng Bible, maintindihan nyo. Ganun po yan. So, pati po mga livestock, mga alipin, sama-sama. Ngayon, sabi ng Diyos, iwanan mo. Can you imagine that? Hindi po ito isang simpleng utos ng Panginoon. Ibig sabihin nun, pag iniwanan, sabi niya, di ba, iwanan mo ang iyong bayan, pamilya, ang iyong ari-arian, lahat. So, ialis siya sa comfort zone niya. Imagine that. So, dito po sa chapter 12, tinawag siya ng Panginoon. At hindi pa sinabi ng Diyos kung saan siya pupunta kasi sabi ng Panginoon sa verse 1, sabi ni Yahweh, lisayin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, kamag-anak, at pumunta kung saan daw? Sa bayang no clear destination. Iiwanan mo ang pamilya mo na ang paniniwala noon, kailangan kasama ko ang buong pamilya ko para protektado ako, para may kasiguruhan ako, aalis ako, tapos pupunta ka sa isang bayan na hindi mo pa alam kung nasaan. Ituturo pa lang. Naiintindihan po ba natin to? Are you excited? Kaya po, hindi po eksakto yung kung saan pupunta yung kaya po, imagine niyo po yun, no? Na parang sinabi ng Lord, mag-resign ka. Lumapit ka, tapos mag-ministry ka. Tapos magpunta ka. Tapos ang tanong mo, Lord, saan po? Ang sagot, basta sumunod ka. Basta. Iyon po ang pananampalataya. Iyon ang pananampalataya. Yung pagsunod na kahit hindi ka mo alam, walang malinaw na gagawin, pero susunod. Imagine. Kaya mapapansin nyo, wala po yung mapa na yan. Makita po ninyo, nasan siya? Sa Haran. Nakita niyo po ba yung Haran nandun sa taas? Ang pupuntahan niya nandun sa baba, sa Hebron, sa Kanaan. Ang layo. Pero, walang ganyan noon. Walang Google Maps, walang Waze, walang GPS. At nag-iisa ka lang. Kasama mo lang asawa mo. At yung pamangkin nyo, sumama pa. So, nakita natin. So, nakita po natin po dito, no? Tignan natin sa Hebrews chapter 11 verse 8. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya. Kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ganito po ang paliwanag ng bagong tipan. Sumunod si Abraham na hindi niya alam kung saan siya pupuntahan kahit po yung wala pa po itong mapa na to. Can you imagine that? Pero kilala niya si Yahweh. Kilala niya yung Diyos na tumawag sa kanya. In all his life, the Lord has been faithful to them. He's been good God to them. Kaya kilala niya itong Diyos na to. At nararanasan nila. Kaya po, makita po natin, mga kapatid, no? Hindi niya po nakita yan, pero kilala niya ang Diyos.
Kaya mga mas mahalaga po kasi na kilala natin yung gumagabay sa atin. Napakahalaga sa buhay natin na kakilala mo yung guide. At kasi po, kaysa dun sa destination mo, kailangan mas kilala mo yung Diyos kaysa dun sa pupuntahan mo. Amen? So, makita po natin dito, marami po kasing pangyayari bago po maging Genesis chapter 15. Marami pong nangyari. No, bago dumating ang chapter na ito, may Genesis chapter 13 muna. Kasi po, okay, umalis po si Abram. Abram pa pangalan niya nun. No? So pagkalis po niya, sumama po yung pamangkin niya si Lot. Ano po pangalan? Yan, sumama po. So ang kasama niya, asawa niya, pamangkin niyang si Lot, na umalis. At nung nandun na po sila sa Hebron, no? Doon na punta sila sa Kanaan, no? Sila po ay siyempre may sariling pamilya, may sariling asawa si Lot, may sariling at mayroong ding alagaan, may alipin sila. So medyo sumikip. Kasi andun pa yung mga iba pang mga lahi na nandun sa Kanaan. Kaya medyo sumikip po yung kanilang at nagtatalo-talo yung mga ano niya, yung mga alipin niya. Kaya sabi nila, magkailangan na natin maghiwalay. So pinapili po si Lot kung saan niya gusto. Ang napili po niya ay ang lugar ng Sodoma. Okay? Kaya yun po, doon siya napunta. So to make the story short, balikan, kasi mahaba po tong context na to eh. No? Nagkaroon po ng pagkaguluhan doon. Dahil nga, doon pa, kasi po yung mga iba't ibang nakita, diba, may cities pa, may mga hari-hari po yan. No? At sila po, nagtitipon-tipon po yung sa chapter 14 po, nagtipon-tipon yung mga, parang nagbuo sila ng asosasyon, alyansa. Yan. Tama po. So, nabuo po nila alyansa, kasama po yung Sodom. Kaya po yung Sodom ay kinamkam ng alyansa mga hari. Nakubkob. Punasan, nakatira yung pamangkin niya, si Lot. Tama. So ano po, nung nabalitaan ni Abraham na nangyari na yon, yung pamangkin niya ay nabihag. Si Abraham po, siyempre, kailangan pagtanggol niya. Kailangan niya iligtas ng kanyang pamangkin. Siya po ay nakipaglaban sa mga hari. At sa tulong ng Panginoon, siya po ay nagtagumpay. Natalo niya po yung mga hari. Okay? At nakuha niya po lahat ang mga ari-arian, mga lahat ng bagay, at siya po ay pinagpala ng Diyos. Okay, ganun. Nakuha po ba natin? Kaya si Sodom, naibalik sa kanya yung kanyang yung lahat ng bagay sa kanya. So, kaya po, dumating itong chapter 15. Nakita po ba natin? Sa totoo lang, pagkatapos kasi ng lahat, nagkaroon ng katahimikan. Okay? At sa totoo lang, mas mapahanib po ang katahimikan pagkatapos ng tagumpay. Kaysa sa laban mismo. Parang pagkatapos ng isang conference, yung parang last week lang, natapos yung ating anniversary. Tapos na ang camp. Tapos na ang blessing. Biglang papasok ang tanong. Ang tanong natin marami ngayon, oh Lord, ano na? 7 years na kami, ano na ngayon? Di ba? Parang may tao po rito na una po, excited, no? Sa ministry, excited pag may bagong trabaho, excited pumasok, excited sa bagong negosyo, excited sa bagong relasyon, lalo na pag may bagong jowa, ayan, excited pa. Pero eventually, parang nawawala, di ba, parang pag tumatagal-tagal na, nawawala na excitement. Ang tawag po namin kasi sa economics, saturation point. Ang lahat po ng bagay, dadaan po tayo sa saturation point, yung kasagaran. Kahit anong gawin mo, wala na yung gana, hanggang doon na lang yung kasagaran nun eh. No? At kung nararanasan niyo po yon, parang tanong niyo po, Lord, andyan ka pa ba?
And if you're experiencing this, guys, welcome po. Dahil ganyan din ang naramdaman ni Abraham. So sa panahon po kasing na ito, no, humigit 75 to 85 years old na si Abraham. Mayaman siya, alam natin, mayaman. Maraming alagang hayop, maraming tauhan, may respeto ang mga tao sa kanya. Pero isang bagay ang wala sa kanya. Wala siyang anak. Okay? Hindi lang po ito kasi personal na problema na walang anak. Kagaya po namin, wala kaming anak. Ito po ay malaking kahihiyan during this time. Okay? At higit pa po roon, di ba pinangako kasi sa ng Diyos sa kanya, dadali kita sa pagpapalain kita. No? At ang anak mo ay kasing dami ng mga bituin sa langit. Mamaya pagpapaliwanag natin siya. Parang ang tanong sa kanya, paano mangyayari? Di ba? Paano? So nakita mo, parang paano matutupad yung pangako ng Diyos na magiging malaking bansa siya kung wala siyang tagapagmana? So sa panahon po ng tao, it is really impossible. Pero doon madalas nagsisimula ang himala ng Diyos. Sino po rito gusto ng himala? Yung totoo, ayoko nang tataas ang kamay nyo para gusto nyo lang gusto ko yung, sino po talaga gusto nyo maranasan yung himala ng Diyos? Gusto ko makita ang kamay. Sige, okay. Gusto nyo po, si baba na po. Mangyayari po ang himala ng Diyos. Hindi po totoo sinasabi ni Nora Honor na walang himala. Meron. May himala. Pero ito po, mangyayari lamang ang himala ng Diyos kung wala na kayong ibang aasahan kundi siya. Kung wala kayong kakapitan kundi ang pangako ng Diyos, doon papasok ang himala. Pero kung kayo po ay nandun pa rin sa isip nyo yung nakaturban, ay hindi po mangyayari. Yung nakamotor, naku po, hindi po mangyayari yun. Babagal nung iba, oh. Nag-loading pa talaga. Kaya po sabi sa 15 verse 1, no? Pagkaraan ng pangyayaring ito, nagpakita si Yahweh kay Abraham sa pamamagitan ng isang pangitain. Sabi niya, huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasag. Gagantimpalaan kita ng sagana. Napakaganda po ng unang salita ng Diyos dito. Hindi niya sinabing, magandang umaga, Abraham. Hindi rin niya po sinabing, oh, may good news ako. Ang una po niyang sinabi ay, huwag kang matakot. Bakit? Dahil alam po ng Diyos ang hindi nakikita ng ibang tao. Nakikita niya ang puso, nakikita niya ang takot na hindi po natin nasasabi. Kita po ng Diyos, lahat ng takot na meron tayo sa puso, na lumalaro sa isip, kita yan ng Diyos. Kahit bumubukal, kahit tanongin kayo ni Pastor, oh, kamusta ka sa problema mo? Ay, okay po, Pastor. Kahit hindi mo sinasabi sa akin, totoo, na natatakot ka, kita yun ng Diyos. Can you say amen to that? Nakikita niya ang bawat luha na walang nakakakita. Nakikita niya ang mga tanong na hindi natin may tanong kahit kanino kasi nahihiya tayo. Baka sabihin na lang, napakahina mong pananampalataya, yan lang. Para napakalit ang problema mo, yan lang naman. Natatakot tayo na umamin. Tama ba? Pero kahit ganyan po, mga kapatid, hindi kailangan ipaliwanag ni Abraham ang kanyang nararamdaman. Alam ng iyon ng Diyos. Marahil ilan po sa atin ngayon, humingiti sa labas, pero pag uwi, punong-puno po ng pag-aalala. Nag-aalala sa anak,
Nag-aalala sa trabaho, nag-aalala sa kinabukasan. At gusto mo nang sabihin, Lord, kaya ko pa ba? Pansinin po ninyo, sinabi ng Diyos. Hindi niya po niya sinabi, hindi niya po sinabi na huwag kang matakot dahil malakas ka. Abraham, huwag kang matakot, ang lakas-lakas mo eh. Hindi sinabi. Hindi rin niya sinabi, huwag kang matakot kasi may pera ka naman, mayaman ka. Hindi sinabi ng Diyos. Hindi rin niya sinabi na huwag kang matakot dahil marami kang kaibigan. Ang sabi niya, ako ang iyong kalasag. I am your shield. Ang seguridad ni Abraham ay hindi yung sitwasyon, kundi yung presensya ng Diyos. Ngunit kahit kinausap na siya ng Diyos, may isang tanong pa rin po kay si Abraham. At dito natin makikita ang unang dahilan, ang unang dakila pala na katotohanan. Ano po yun? God gives promises, o God gives promise before the proof. Pangako bago patunay. Amen? Tingnan natin sa Genesis chapter 15 verse 2 to 3. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoon Yahweh, ano pa ang maibibigay ko sa inyo sa akin na mamamatay akong walang anak at si Eliezer na taga Damasco ang magmamana ng aking ari-arian. Wala kayong ibinigay na anak sa akin. Kaya ang alipin ko ang magiging tagapagmana. Hindi po nagkunwari si Abraham. No? Hindi niya tinago ang kanyang nararamdaman. Inilapit niya po ito sa Diyos. Naging totoo siya sa Diyos. I want you to see that, no? Lumapit siya nang may katapatan. Naging totoo siya, naging tapat siya. Na alam, meron siyang alalahanin. Kapatid, kung meron man tayo mga alalahanin at hindi tayo, alam mo, meron tayong agam-agam sa isip natin sa plano ng Diyos, pwede natin itong ipagtapat sa Diyos. Pwede tayo maging aminad, Lord, hindi ko po talaga naiintindihan. Bakit? Can we say to that? Kaya po napagandang paalala nito. Ang tunay po na pananampalataya ay hindi po nangangahulugang wala ka ng tanong. Even I myself, I have a lot of questions with the Lord sa mga gagawin niya sa ating church, sa buhay ko, sa mag-asawa. I always question the Lord. I always ask and will run to Him and ask. No? Kasi po yun po ang tunay na pananampalataya. Ang tunay po na pananampalataya ay dinadala tayo sa mga tanong sa Diyos, hindi po tayo nilalayo sa sarili natin, sa Diyos. May malaki pong pagkakaiba kasi yung honest question doon sa unbelieving heart. Kasi yung pagtatanong, you're just being honest. What we call honest question. Tanong talaga eh. Tanong ko talaga to, Pastor. Wala pong masama na maging honest tayo sa questions. Because we cannot surprise God with our questions. But God will always surprise us with His answers. Amen? Yes. Can you say amen to that? Kaya po, yung po mga unbelieving heart, hindi na po nagtatanong yan. Ayun, ako. Wala nang pag-asa to, wala nang magagawa to. Punta na lang tayo dito, ganito na lang gawin natin. That's unbelieving heart. So si Abraham ay nagtanong dahil gusto niyang maunawaan ng Diyos, hindi po dahil gusto niyang talikuran ng Diyos. I want you to see, balikan natin yung chapter 15 verse 6. Sabi po dyan, sumampalataya si Abraham. Yung word na sumampalataya dyan po nagsimula yung word na Hebrew word na amam. Aman. Sabihin natin, aman.
pero ang basa, Amen. Amen. Sabi nga natin, Amen. Ganun basa, Amen. Kaya po, dito rin po nagsimula ang word na Amen. Yung word na sumampalataya dyan, sa Hebrew, kukunin po natin yung original na word dyan, Amen. Dyan po nagsimula ang word na Amen. Na ang ibig pong sabihin, maging matatag. Ang ibig sabihin, maging matibay, magtiwala o umasa ng buo. Kaya pag nung sinabi na, nakita niyo po, sumampalataya siya. So, sabi niya, pag parang andun yung pagtitiwala na maging matibay yung sinabi ng Diyos. Kuha. Kaya nung nagsabi tayo ng Amen, ang ibig po sabihin, Panginoon, mapagkakatiwalaan ka. Iyan po ang ginawa ni Abraham. Para pong bata na tumalon mula sa mataas na upuan papunta sa kanyang ama na hindi po niya alam kung paano siya sasaluhin ng tatay niya. Pero tumalon siya. Bakit? Dahil kilala niya, dahil hindi po niya alam yung physics. Yung bata wala pa naman alam sa physics, no? Hindi niya alam yung physics. Kundi dahil kilala niya yung kanyang ama. Ganito po ang faith. Hindi natin alam ang lahat ng mangyayari, pero kung kilala po natin mabuti ang Diyos, na may hawak ng lahat, mapagtitiwalaan po natin siya. So mga kapatid, ang Diyos po ay hindi po naghahanap ng perpektong tao. Naghahanap siya ng pusong handang magtiwala. At kapag pinili natin magtiwala po sa Kanya, kahit hindi pa po natin nakikita ang buong picture na magaganap, doon po magsisimula mabuo ang extraordinary faith. Tandaan po natin, faith does not begin when everything is clear. Faith begins when God has spoken. Nagsisimula ang pananampalataya kung nung pag nangusap ang Diyos sa atin. Pag sinabi na ng Diyos, ang Diyos na may sabi, then the faith begins. So, ngunit hindi po natatapos ang usapan sa mga tanong ni Abraham. Sa halip, no? Kasalip kasi napagalitan siya ng Diyos sa mga tanong niya, inilabas siya ng Diyos sa labas ng tolda. At pinakita ang kalangitan, nagmula roon na mas lalo po nakita ng Diyos nang hindi po nagbibigay ng pangako. Binabago po ng Diyos ang pananaw ng kanyang mga anak upang matutong maniwala o at bago makita ang katuparan. Tingnan po natin ang point 2. God gives faith to believe His promise before it happens. No? So, ang Diyos nagbibigay po ng tanda natin, ang pananampalataya po hindi galing sa atin. Ang Diyos ang nagsimula ng pananampalataya sa atin. Amen? Siya ang nagbibigay ng pananampalataya. Okay? Para po tayo maniwala o manampalataya sa pangako niya bago ito mangyari. Tingnan natin ng 15:4-5. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, hindi siya ang magmamana ng iyong ari-arian. Di ba sabi niya, si Eliezer lang. Kanina, natanda yung kanyang, kasi po si Eliezer, yung kanyang pinakamatandang alipin at siya mapagkakatiwalaan niya. Kasi noong araw, kapag wala pong anak, yung pong pinakamatandang alipin, yun po ang tagmamana. Hindi po, bakit hindi, Pastor, ba't hindi si Sarah? May asawa naman siya. Kasi po, kailangan po kasi ma-preserve yung pangalan, ma-preserve yung ari-arian. Kasi nung araw kasi ang mga babae sa bahay lang, nagmamanage lang ng bahay. Pero in terms of estate, hindi sila. Nakuha? Kaya hindi si Sarah, no, ang inisip.
So, sabi dito, hindi po raw siya magmamana, no? Kaya inilabas siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, nilabas si Yahweh sa tos at sinabi, tumingala ka sa langit at bilangin mo ang bituin kung kaya mo. At sinabi pa niya, magiging ganon karami ang iyong mga lahi. Napaganda ng ginawa ng Diyos dito. Hindi lang po siya nagsalita kay Abraham. Ano ginawa niya? Inilabas sino? Si Abraham. Sa Hebreo, ang kilos na ito, sa mga Hebrew, ang kilos na ito ay nagpapakita na ang Diyos mismo ang gumagawa ng unang hakbang upang baguhin ang pananaw ni Abraham. Ganito kasi yun, mga kapatid. I want you to see. Minsan kasi ang kalaban po natin, hindi yung problema. Alam niyo kung ano? Perspective. Sabihin natin sa katabi mo, perspective. Sa likod mo, sabi mo, perspective. Ano yung perspective? Pananaw. Diyan po nagkakaiba-iba. Kaya, bigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, meron akong baso, kalahating puno. Diba? Kalahating punong tubig. Ang iba sa inyo, sasabihin nyo, ano yung baso? Ay, pastor, kulang po, kalahati pa lang po laman. May iba, sasabihin, ay, pastor, kalahati na lang ang kulang. Pwede po nating tingnan ang lahat ng bagay na positibo at negatibo. Depende sa perspective mo. At yan po ang kalaban ng pananampalataya. Perspective. Hanggat ang perspective mo, ang ginagamit mo ay pang sarili mo, hindi mo matatanaw yung ganda ng plano ng Diyos. Kung mananatili tayong gagamitin yung katwiran na meron tayo, hindi natin makikita ang ganda ng plano ng Diyos. Kaya kung gano'n na ginawa ng Diyos, inilabas siya. Kasi bakit? Dito ang nakikita ni Abraham, ang nakita niya yung pagpapala. Nabilang niya, kung yayaman ako, so naniniwala, walang problema, nananampalataya siya kay Yahweh. Naniniwala siya na nandun na siya, alam niyo, nandun na siya sa dulo na mayaman na siya. Na marami. So, wala naman akong anak. Sayang lang, Lord. Sabi ng ni Lord, hindi siya ang magmamana. Tapi, hindi si Elazaro. Kaya pinakita niya, ganyan kadami magiging anak mo. Anong malakang anak? Bilangin mo nga yan. Nagkaroon siya ng illustration. Kung mabibilang, ganyan magiging kadami ang inyong anak. Hallelujah. Nagigets mo ba natin? Kaya po mga kapatid, hindi binago agad ng Diyos ang sitwasyon. Binago muna ng Diyos yung perspektibo ni Abraham. Minsan gusto natin baguhin agad ni Lord ang ating pong problema. Pero ang inuuna niya, baguhin muna na Diyos ang ating puso. Kapag po kasi tayo nagpapacheck up sa doktor, kagaya ko po, nagpapacheck up kami ngayon. Minsan sasabihin po niya, kagaya po sa akin, kasi taas po ng aking ako po ay talagang with the highest honor sa laboratory, pataas po ng grade, no? With the highest honor. Kaya sabi sa akin ng doktor, ay magpalit po kayo ng lifestyle. Diba? Yung gano'n, palitan nyo po ang lifestyle nyo, palitan nyo po mga panahon nyo magkain, kung di po kayo nag-exercise, mag-exercise po kayo. So gano'n. Dahil kung gamot lang ibibigay, pero hindi po nagbabago yung ating lifestyle, babalik din po yung sakit. Ganun rin po ang Diyos.
Hindi na niya po gustong baguhin ang sitwasyon natin. Ang gusto po niya, baguhin ang ating pananaw tungkol sa Diyos. Minsan, tingnan po natin yung buhay ay hanggang, tingnan niyo po ha, I don't know kung mag-agree kayo sa akin. Minsan po tayo, ang tanaw lang natin sa Diyos, hanggang wallet lang. Minsan ang tanaw natin sa Diyos, hanggang ano lang eh. Di ba? Di ba? Parang pang ano lang, pang performance review lang, pang grade lang, pang negosyo lang, pang social media lang. Kapag yun po ang tinitingnan natin, mga kapatid, lumiliit po ang ating pananampalataya. Pero, sinabi ng Diyos, tumingala ka. Sige, lahat nga kayo tumingala. Bubong lang yan. Di ba? Nakita niya, gets niya ako? Alam natin, there's someone who is bigger than our problem. There is someone up there who is bigger than our situation. Bigger than our needs. Bigger than our fears. Tumingala ka. Alam niyo, pinatingala siya ng Diyos. Hindi sa problema, hindi sa sarili, hindi sa takot. Tumingin tayo sa Diyos. Bakit? Between ang ipinakita ng Diyos. Ako naging tanong ko ito habang nainaaral ko. Kaya between ang ipinakita ng Diyos sa kanya? Kasi po dahil bawat between nakikita ni Abraham, maaalala niya ang pangako ng Diyos. Diba? Sa tuwing makikita niya mga between, every night, he will always remember the promise of God to him. Kaya ginamit niya yung between. Sa tuwing gabi, makikita niya ang kalangitan, bawat between nagsasabi, tapat ang Diyos. Mga kapatid, minsan, may mga ordinaryo po tayong bagay na ginagamit ang Diyos. Upang ipaalala sa natin po, ng Diyos ay tapat. Ang pagsikat ng araw, ang paghinga mo. Sige, huminga po kayo. Di po ba katapatan niya ng Diyos? Ang pagkain mo sa mesa, ang pamilya mo, yung church na to, yung Ignite Christian family na to, hindi po aksidente lahat ng bagay-bagay na yon. Paalala po yon ng katapatan ng Diyos. Bakit may ilan dito, matagal na pong sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sige, yung palakpak para sa Kanya. May mga ilan po dito, no? Matagal lang nananalangin. Matagal na naghihintay. Unti-unti nang napapagod. Ang mensahe po ng Diyos kay Abraham ay mensahe niya sa atin. Huwag kang tumingin sa imposible. Tumingin ka sa akin. Kagaya po ni Abraham, pinatingin siya sa bituin na nagpapaalala na tapat ang Diyos sa kanya. Ito na pala yun, sorry. Sorry po. So pagkatapos sabihin na yung Diyos niyo ng Diyos, na narating natin ang isa sa pinakamahalaga na talata na hindi lamang po sa Genesis kundi sa buong Biblia. Tingnan po natin sa Genesis chapter 15 verse 6. Sumampalataya si Abram kay Yahweh. At dahil dito, itinuring siya ng Diyos na matuwid. Ito po ang puso ng mabuting balita ng kaligtasan. Maraming Bible scholars nagsasabing ito ang isa sa pinakamagandang talata sa Lumang Tipan. Bakit po? Dahil dito malinaw na ipinakita ang isang dakilang katotohanan. Ano po yun? Yung tipan o kasunduan. Bakit? Dahil dito, dahil po, niligtas po, ang tao po ay naligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi nga natin, hindi po sa sariling gawa.
Hindi nagsimula ang mabuting balita sa New Testament. Listen to this. Hindi sa New Testament nagsimula ang mabuting balita, hindi po sa Efeso 2:8-9. Dito po, nakikita na agad sa Genesis. Tingnan natin po yung word na itinuring. Nakita niyo po ba yun? Itinuring. Sabi nga natin, 1, 2, 3, go! Isa pa. Yan. Yung pong word na itinuring, sa English, pag if you read in the English, credited. O parang ganito po, makinig po kayo mabuti. Pag meron po kayong bank account, di ba, meron kayong pera sa bangko, kapag po sinabing ide-debit, ano ibig sabihin nun? Ibabawas. Pag sinabing i-credit, idadagdag. Baligtad po yon sa atin. Di ba? Kapag, di ba, ganun siya, baligtad po. Sa pag-credit, idadagdag. So, ibig sabihin ito, itinuring, ito po, ang meaning po talaga niyan, credited, idinagdag, isinama. Di ba kapag may dinagdag, mayroon akong pera, ikineredit ko sa inyo, naisama na sa kabuuan ninyo yung pera ko, naggaling sa akin. Hindi nyo naman, itong pera to, galing kay Pastor Dina. Nakuha? Nandun na, kuha? Ganun po yung ibig sabihin ng word na itinuring. Nung ibinigay ito ng Diyos, nasa atin na. So, makuha niyo po. Nung sumampalataya si Abram, itinuring siya na ang pananampalataya ang magdadagdag sa iyo na ikaw ay magiging matuwid sa Diyos. Kahit, di ba, nakita niya, hindi perfecto si Abram. Maraming pagkukulang, marami pa siya tanong, marami pa siyang mga bagay na di alam sa Lord. Pero itinuring na siyang matuwid. May nilagay ang Diyos sa account ni Abraham. Hindi kasalanan, kundi katuwiran. Hindi dahil deserve niya, hindi dahil perfect siya, hindi dahil marami siyang nagawang mabuti, kundi dahil sa sumampalataya siya. Yun po, kaya po napakalaga sa Lord, yung pananampalataya. At yun po, di ba tayo lahat ay tinuring? Kasi po, sa panahon na ito, marami pong tao na tumalikod na sa Diyos. Ito po yung panahon na sumasama ang mga tao ay wala na, ini-ignore na ang Diyos. Pero ang nagpabalik kay Yahweh, kay Abraham kay Yahweh, ang kanyang pananampalataya. Kaya po, si Abraham ang tinawag na ama ng pananampalataya. Kasi siya ang naranasan, diba, nakita natin, the best example na nakareceive ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Halimbawa po, may nagsasabi sa inyo, mahal ka niya. Pero hindi ka naman niya kinakausap. Hindi ka niya inaalala. Hindi ka niya tinutulungan. Hindi pinapakita ng pagmamahal. Paniniwalaan mo ba siya na mahal ka niya? Ha? Paniniwalaan niyo? Siyempre hindi. Kahit naman sino. Ganito rin po ang pananampalataya, mga kapatid. Listen. Hindi sapat na sasabihin lang natin na naniniwala ako sa Diyos. Marami pong tao, mga kapatid, listen carefully, marami pong tao sa ating paligid, ay, di naman ako, nakakalimot sa Diyos. Ay, ako naman, hindi naman ako, badasali naman ako. Ay, ako naman, hindi nakakaalala palagi sa Lord. Hindi po sapat na tayo po ay naniniwala na may Diyos.
Kailangan makikita yan sa paraan ng iyong pamumuhay. Ngayong linggo, gusto ko po sa inyo gawin natin itong tatlong bagay. Una, palitan natin ang pag-alala ng panalangin. Sa tuwing matatakot ka, sa tuwing nakakaharap ka ng problema, kausapin niyo po muna ang Diyos. Bago ibang tao. Bago niyo hanapan, sino ba yun? Tawagan ko nga yung best friend ko. Uy, alam ko may problema. Bago ibang tao, bago si pastor, bago yung leader niyo sa collab, si Lord muna ang kausapin niyo. Ikalawa, palitan natin ang pagdududa ng paghawak sa salita ng Diyos. Kailangan po kasi napakalaga na meron tayong listahan ng mga pangako ng Diyos. Para sa tuwing tayo may problema, sa tuwing tayo meron mga pangangailangan, sa tuwing tayo mga nangihina, may mababasa tayong pangako ng Diyos. Para yung mga pagdududa na to ay mabura, mapalitan ng pangako ng Diyos. So magbasa po tayo ng isang pangako araw-araw. Can we do that? Can we do that? Ang ikatlo, siyempre, ibahagi natin yung pananampalataya na to. May isang tao po sa paligid po kasi natin na kailangan din ng pag-asa. Gaya mo, na nagkaroon ka ng pag-asa dahil sa Panginoon, bakit hindi mo ibahagi? Yung pangako na yon na inasahan mo, ibahagi mo. Yung pag-asa na meron tayo kay Kristo. Ngunit may isa pa pong mahalagang tanong, mga kapatid. Kung nananampalataya si Abraham, paano niya matitiyak na tutuparin talaga ng Diyos ang kanyang pangako? Sa huling bahagi ng Genesis chapter 15, makikita po natin ang isa sa pinakamagandang larawan ng Ebanghelyo sa Lumang Tipan. Ang tipan ng Diyos na siya mismo ang tumutupad. At kung paano naganap at natupad kay Hesus Kristo. Last point. Wow, last point, Pastor. Sure? Yes. God gives His covenant before the fulfillment. Sabi po sa Genesis chapter 15 verse 7 to 8, sinabi pa ni Yahweh sa kanya, ako si Yahweh na naglabas sa iyo mula sa Ur ng mga Kaldeyo upang ibigay sa iyo ang lupain na ito bilang mana. Bilang mana. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, paano ko po malalaman na magiging akin ang mga ito? So, ito po from Ur. Kasi sabi ko sa inyo, doon wala pa po sa Ur nung tinawag siya. Pero there's something happened. Sa taga-Ur siya pero nalipat siya sa Haran. So, para sa sabi dito, may dahilan kung bakit siya inalis doon. Kasi po yung Ur ng Kaldeyo, yung po yung pinakamayamang syudad noong araw. At inilabas siya doon. Napunta siya sa Haran. Ako po ba natin? Gets po ba? Yes. Pero hindi pa po dyan si ano natin. So, hindi mo masama kasing magtanong kung ano ang layunin ng Diyos. Sorry po. Hindi masamang magtanong kung ang layunin po ng Diyos ay makilala ang Diyos. Pansinin po natin, ang sinabi na Abraham dito, hindi niya sinabing hindi ako naniniwala. Ang sabi niya, paano ko malalaman? So napakabuti ng Diyos at hindi niya sinabing, basta maniwala ka. Ang sabi niya, magbibigay siya ng isang tipan. Kasi pag tinanan niyo po yung susunod na verse dyan, meron pong, ang nangyari po dyan, sige, ganito gagawin na. Di ba, ang sagot po ni God sa kanya,
nagkaroon po ng kasunduan ang Diyos at si Abraham. We call that covenant o tipan, kasunduan. Okay. Diyo po kayo sa panahon po ni Abraham, kapag may dalawang hari o dalawang tao na gagawa ng seryosong kasunduan, may kakaiba po silang ginagawa. Pumapatay sila ng mga hayop. Okay? At yung pong mga hayop na yon, hinahati sa gitna. Okay? Nahati sa gitna. Tapos po, sabay silang dadaan doon. Di ba? Hinati. At sabay silang dadaan sa pagitan ng mga hinating hayop. Para po, sinasabi nila, kapag hindi ko tinupad ang kasunduang ito, mangyayari sa akin ang nangyari sa mga hayop na to. Naintindihan natin. So ano po nangyari dito? Ganito po yan. Ito po yan ginawa dyan. So, nakita natin yan. Ganun po yan. So, gagawin pang ang nangyari po dyan, sabi ng Lord sa kanya, sige, kumuha ka ng babaeng baka, kambing, at kalapate. So, marami pa po yan. Lahat po yun, kung mapapansin po natin, lahat ng mga hayop na yon ginamit, wala pang utos ni Moses dito Yun po yung mga hayop na ginamit sa pag-aalay, sa pagsamba sa Diyos. So dito pa lang, nakita ko niyo po ako? So dito pa lang, sineset na ni Lord ang kanyang sistema. Nakuha niyo? Kaya hindi po random yung utos doon kay Moses na ano iyahain nila. Dito pa lang, ang Diyos na mismo nagsimula. Nakuha natin. Ano po nangyari? Pagkatapos po kasi nung hapon, nung lumubog ng araw, dumilim na, may lumitaw na umuusok na pugon at nagliliyab na sulo na dumaan sa pagitan ng mga hinating hayop. Nakukuha natin? Mga kapatid, ito po ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng Genesis. Pansinin nyo, hindi si Abraham ang dumaan. Ang Diyos lamang ang dumaan. Ang umuusok na pugon at nagliliyab na sulo ay mga simbolo ng presensya ng Diyos. Sa madaling salita, ang Diyos ang nagsasabing, Abraham, kahit magkulang ka, ang mananatiling tapat ay ako. Ako ang tutupad sa aking pangako. Matinding mangako ang Diyos. Ito po, mga kapatid, seryoso ang Diyos sa kanyang pangako. Naintindihan po ba natin? Ito po ang kagandahan ng biyaya. Hindi nakasalalay ang ating kaligtasan sa katapatan ng tao. Nakasalalay ito sa katapatan ng Diyos. Ito po kasi ang napansin ninyo, kung mapapansin po ninyo, yung story ng Israel, mula po sa isang lalaking walang anak, ginawa ng Diyos ang isang dakilang bansa. Walang anak, matanda na, pero ginawang malaking bansa. Then mula sa isang pamilya
nabuo yung 12 lipi. And from the 12 tribes, nagmula doon yung Israel. Dumating po ang mga propeta, na? At mula po sa Israel, dumating ang isang hari, ang pangalan ay David. At mula sa lahi ng David, dumating ang pinangakong Misayas, ang ating tagapagligtas. Kaya yung sinasabi kanina, ng alalahanin ni Abraham, na paano yun wala akong tagapagmana? Ang sabi ng Diyos, hindi yan. Kasi ang iniisip ng, hindi yun ang plano ng Diyos. Hindi lang hanggang sa iyo ang plano ko. Hanggang buong bansa. May magmamana, may anak lalabas sa iyo. At mula doon din lalabas ang ating tagapagligtas. Grabe! Nakita niyo kung paano bumuo ng plano ang Diyos. Hindi hanggang nearsighted po ang Diyos. It's eternal. Ang tanaw ng Diyos, pangwalang hanggan. Kaya mas mapagkakatiwalaan natin siya. Hindi nyo man alam kung ano yung dahilan nito, meron siyang kaugnayan sa pangwalang hanggan. Can we say amen to that? Hallelujah. Ang ganda po ng, kaya po, ngunit ang may mas dakila pa pong katuparan, no? Ng covenant na to. Di po natapos sa Israel, itinuro po tayo kay Jesus. Yung pong covenant ceremony, yung pong Diyos lamang ang dumaan. Diba? Ang Diyos lang ang nagtupad eh. Kaya po, tinupad po yun sa Kalbaryo. Ang Diyos din ang tumanggap ng sumpa. Ang sumpang ito dapat para sa atin, si Kristo ang umako. Hindi tayo nagbayad, siyang nagbayad. Hindi tayo ang naging handog, siya ang naging handog. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa krus, naganap na. Hindi sabi, magsisimula na. Hindi niya sabi, subukan nyo. Ang sabi niya, tapos na. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa natapos na gawain ni Kristo. Kaya napansin po ba ninyo, ang pangako kay Abraham ay hindi po natapos sa Genesis chapter 12. Sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Yung pong bansa dito, hindi po yung bansa na Japan, China, o anuman bansa na isip nyo. Ang ibig po sabi, groups of people. So, ibig sabihin po nun, kung anumang klase ng grupo ng tao. Grupo ng mga adik, grupo ng mga mayayaman, grupo ng mag-tricycle, magbabalot, anuman klase ng grupo ng tao, pagpapalain ng Diyos. Kung sila ay sinampulan kasi ni Abraham yung pananampalataya. Kaya kung gusto nyo pong pagpalain, manampalataya tayo gaya ni Abraham. Kaya po, natupad po yan kay Jesucristo. At ngayon, ipagpapatuloy po ng church ang misyong ito. Tayo ang isinugo upang dalhin ang mabuting balita ng Diyos. Ang extraordinary faith ay hindi po para lang po tayo maging masaya. Ito ay para maging bahagi tayo ng extraordinary mission ng Diyos. Kapag faith, may obedience. Kapag may obedience, may saksi. Kapag may saksi, may transformation. Kapag para po yun modern relay race, hindi pwedeng hawakan lang yung baton. Okay? Kailangan itong ipasa. Ganito rin po ang pananampalataya. Hindi po ito souvenir na itatago natin. Hindi po ito sa mga koleksyon.
Ito po ay pinapasa sa pamilya, sa anak, sa kaibigan, sa opisina, sa paaralan, sa kapitbahay. Parang ganito ang eksena. Pastor, gusto ko pong lumago sa faith ko. Sasabihin ko sa inyo, nagbabasa ka ba ng Bible? Baka sabihin nyo, hindi po. Nagpe-pray ka ba? Minsan po. Umatin ka ba ng discipleship? Pag wala po kang lakad, lahat tayo natatawa. Pero totoo, lumalago po ang faith kapag palagi po tayong nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Sorry po. Kaya meron po tayong, ngayon po linggo, ito po yung ating application. Una po, trust God's promise more than your circumstances. Mas malaki ang Diyos kaysa sa problema natin. Walk by faith every day. May isang hakbang ng pagsunod na hinihingi ang Diyos sa iyo. Ngayon linggo, huwag niyo pong ipagpaliban. Pangatlo, share the gospel intentionally. Isipin niyo po ngayon ang isang tao, kaibigan, katrabaho, kapamilya, ipinalangin niyo po, usapin, ay nyayahan, at dalhin, dahil ang pananampalatayang hindi nagbabahagi, ay pananampalatayang hindi palubos na nauunawaan. Balikan po natin ang ating mga natutunan ngayon. Una, God gives His promise. Before the proof, God gives faith to believe His promise before it happens. And third, God gives His covenant before the fulfillment. May ilan dito ngayon, matagal na nagsisimba. Pero hindi mo po hindi pa po na ipagkakatiwala ang buhay kay Jesus. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi naligtas si Abraham dahil mabuti siya. Naligtas siya po dahil sa pananampalataya sa Diyos. Ganito rin po tayo ngayon. Hindi tayo naliligtas sa mabubuti nating gawa. Hindi sa relihiyon, hindi dahil sa sarili nating pagsisikap, kundi po sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Jesucristo. Kung hindi nyo pa po tinatanggap o di pa po kayo nagtitiwala sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon ang tamang panahon. Lumapit po kayo sa Kanya, magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya ka sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Simple lang, sabi niyo, Lord, wala po ngayon. Nagtitiwala po ako sa iyo. Sa ginawa mo dun sa krus, sa Kalbaryo ay sapat para sa aking mga kasalanan na ginagawa at gagawin pa lang. Pag ginawa mo yung kapatid, nasa iyo na ang kaligtasan. Mga kapatid, habang tinatapos po natin mensaheng ito, tandaan po natin, hindi naging father of faith si Abraham dahil sa kanyang muna ang lahat. Naging ama siya ng pananampalataya dahil pinili niya pong magtiwala sa Diyos bago po ang lahat. Ganito rin po ang pangyaya ng Diyos. Marahil hindi mo pa nakikita ang kasagutan sa iyong panalangin. Marahil hindi nyo pa po naayos ang inyong mga sitwasyon mo. Marahil naghihintay pa po kayo. Ngunit tandaan po natin ang katotohanan. Faith believes God's promises before they happen. Sige po, at dahil ngayon po ay manalangin po tayo. Aming Diyos, maraming salamat sa iyong salita. Salamat dahil ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa aming lakas, kundi sa iyong katapatan. Salamat sa Panginoong Jesus na tumupad sa lahat ng ang iyong pangako.
sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Banal na Espiritu, patuloy mo kaming baguhin. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang kasagutan. Buhayin mo kami mga taong namumuhay sa pananampalataya at masigasig na tumutupad ng iyong misyon ni Jesus sa aming pamilya, trabaho, paaralan at komunidad. Naway ang aming buhay ay maging patunay na ikaw ay Diyos na naging tumutupad sa aming sa iyong mga pangako. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon tagapagligtas. Amen.